Mapagpalang Happy Lord's Day sa inyong lahat. Ay, so, mapagpalang Lord's Day sa inyong lahat. Naway tayo po ay handa na makinig ulit ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa hapon na ito na we can get back into your word and learn from your word. Naway Panginoon, kahabagan niyo po kami dahil kung sa aming sariling lakas, hindi po namin kayang maarok ang mga bagay na iyong sinulat sa Bible. That's why, Lord, we need the empowerment of the Holy Spirit in us to help us understand your word and to enlighten us sa mga bagay na gusto mong malaman namin na ipinapadala mo sa mga authors ng Scripture. Naway Panginoon, give us, Lord, understanding and ilayo niyo po kami sa kamalian and use me, your servant, to bring your word and share your word faithfully to this congregation. We thank you, Lord, and we praise you. In Christ's name we pray. Amen. Nung ako'y bagong mananampalataya pa lang, unguided ako. Wala akong nag-mentor sa akin sa mga tamang katuruan sa Biblia. And as I started sa high school years ko, I was really interested in searching out the teachings in the Bible. Curious na curious ako dahil gusto ko pang matutunan yung salita ng Diyos. So, I went to YouTube and all those online references para matuto ng salita ng Diyos. And as I was searching, napadpad ako sa mga questionable na mga katuruan. For example, sa yung Sabbath na sinusundan ang lunar cycle kasi ganun daw ginagawa sa Jewish time dati na sinusundan nila ang lunar cycle upang ma-determine kung ano nga ba yung tamang Sabbath day. So sinusunod ko naman yon. So sa aking isip, Thursday ngayon, sabi dito sa calendar na ito yung lunar cycle, susundan ko ito. And iniisip ko may bearing yun sa kaligtasan ko. And yung pinakamalala ko na pinanghawakan na maling katuruan ay yung works-based salvation na may napanood ako. Lately, matagal ko sila na-realize na sila ay kulto pala. Yung nagtuturo na yun. At sinasabi nila na si Jesus ay mas mali si Jesus, si Paul. Sundan niyo si Jesus. Mali tinuturo ni Paul about yung salvation. Sundan niyo si Jesus. Ganon. So, maraming bagay na ako natutunan and even yung paniniwala na kapag napunta ka sa impyerno, panandalian ka lang doon. So yun yung mga pinapaniwala ng mga Seventh-day Adventist na panandalian ka lang sa impyerno, annihilationism, na nandun ka for a while, then mawawala ka. Comforting naman yun sa akin kasi wala akong assurance ng kaligtasan. Sabi ko, sige, kung wala akong kaligtasan, at least, hindi naman ako eternity sa hell mag-suspend ng life ko. And sa passage natin ngayon, na matatagpuan sa 1 John chapter 4, bukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Sa panahon na iyon, si Apostle Juan ay merong ina-address na lumalaganap na false teachings from false teachers and prophets nung time na iyon sa Asia Minor, which is the modern-day Turkey. And merong lumalaganap na tinatawag na Gnosticism. Basically, ang tinuturo nila, pinapakita nila na si Jesus daw ay hindi pwedeng maging physical na form dahil daw makasalanan ng physical, only spiritual. And napakadelikado nun sa time na yun dahil napapawalang bisa ang atoning work and sacrifice ng ating Panginoon Hesus Kristo. That's why He's addressing yung mga mananampalataya sa Asia Minor upang sila ay maging aware sa mga tao na ito at layuan sila. Basahin po natin ang 1 John chapter 4, verses 1 through 6. Verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh is from God. And every spirit that is
that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know that the spirit of truth and the spirit of error. Babasahin ko ito sa wikang Pilipino. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Sa halip, ay subukin ninyo ang mga espiritu, kung ang mga ito ay sa Diyos, sapagkat maraming huwad na propeta ang naririto na nasa sanlibutan. Makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating bilang tao ay Diyos. Ang bawat espiritong hindi kumikilala kay Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ay espiritong ng Antikristo na inyong narinig na darating at napagtagumpayan niyo na sila, sapagkat higit na makapangyarihan na siya na nasa inyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Sila ay mula sa sanlibutan, kaya't ang sinasabi nila ay mula sa sanlibutan. At papakinggan sila nito. Tayo ay sa Diyos. Ang sino mang nakikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. At sino mang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa pamamagitan nito ay makikilala natin ang espiritu ng katotohanan at ng espiritu ng kasinungalingan. Blessed be the reading of God's Word. Tayo ay nabubuhay sa panahon na accessible ang mga samot-saring mga spiritual na katuruan laban sa tamang aral ng pagkatao at persona ng ating Panginoong Hesukristo, na pwede nating marinig sa mga social media preachers or TikTok theologians. Hindi ko sinasabi na lahat ay mali, pero marami sa kanila ay mapanlin lang na mga katuruan at minsan straight up na huwad na guro na tinatalikuran ng biblical Christology o tamang pagkaintindi sa kung sino ba talaga si Jesucristo para sa ating mga mananampalataya. O para namang therapeutic Jesus na masarap lang pakinggan sa tenga pero maling-mali kung ibabase sa Biblia. As the Apostle John would say, this is not from God. At kung hindi tayo maingat, ay pwede rin tayong malinlang. So, ang ating mapapag-aralan ngayong hapon ay pwede natin mai-summarize sa ganito. In the age of false teachers and spiritual confusion, we true believers of Jesus Christ are called to discern truth from error by testing every spirit that is against true confession of Christ by the power and guidance of the Holy Spirit indwelling us. Sa Tagalog, sa panahon laganap ang mga huwad na guro at espiritual na pagkalito, tayong mga tunay na mananampalataya ni Kristo ay tinatawagang maging mapagsuri, kilalanin ang katotohanan at itakwil ang kamalian. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa bawat espiritu na hindi umaayon sa tunay na kapahayagan tungkol kay Kristo, sa kapangyarihan at paggabay ng banal na espiritu na nanahanan na sa atin. Sa panahon ni Apostle John, na alam nga natin since ito ang ating book series na maraming lumaganap na false teachings doon. At ito ay ina-address ni Apostle John doon upang hindi malinlang ang mga mananampalataya. At madalas niyang ina-address na mga minamahal or little children,
with a pastoral note upang sila ay makita nila ang sinserong pag-abot sa kanila ni Apostle John upang hindi sila manlinlang dito. Dahil nga si Apostle Juan ang natitirang apostle, and the rest of the apostles were persecuted and killed by the persecutors and martyred for their faith. And he was the only one left para magpatuloy ng kanyang witness sa mga mananampalataya at sa development ng Biblia, sa remaining scriptures na kailangan niya pa isulat, na meron na tayo ngayon. Kaya sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na hango sa sulat ni Apostol Juan, makikita natin kung paano natin susuriin ang mga turo na napapakinggan natin. At kung ito ba ay mula sa Diyos o mula sa spirito ng Antikristo. Hahatiin natin ang passage na ito sa 4 na balangkas sa pamagitan ng 4 C's, 4 na letter C, upang mas matandaan pa natin. Ang unang C ay the command, ang utos. Ang pangalawang C, the criteria, ang pamantayan, the criteria. Ang third C, the confident, the conqueror, ang tagapagtagumpay. At ang fourth C, the confidence, ang katiniyakan natin. Sabi sa verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Nagsimula si Apostol na Juan sa sinserong na pagpapakiusap sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Tinatawag niya silang mga minamahal. Na para bang sinasabi niya in a pastoral tone na nagmamakaawa ko sa inyo mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Makikita natin sa kanyang unang pagbungad na salita sa chapter 4 na meron siyang pakiusap sa mga mananampalataya sa panahon na iyon. At na ang mga sinasabihan niya ay kinakailangan bigyan pansin at pagtugon ang kanyang mga sinasabi. Sinasabi ni Juan dito na huwag lang basta tumanggap ng mga katuruan na espiritual na hindi man lang binibigyan ng konsiderasyon. Kung tama ba talaga ito ang mga narinig nila o mali. Kaya matapos niyang sabihin ang kanyang matamis na endearment sa pamagitan ng pagsabi sa kanila na mga minamahal, siya ay nagbigay ng payak at malinaw na utos sa kanila na huwag silang maniwala sa bawat espiritu. Sa panahon nila, may mga lumihis sa tamang katuruan at nakakapagdala sa kapamakan ang kanilang mga tinuturo, itong mga false prophets na ito, dahil mali ang kanilang tinuturo patungkol sa pagkatao, pagka-Diyos ni Jesucristo. At dahil doon napapawalang bisa ang kanyang ginawa sa krus. May mga katuruan na kapag pinapaniwalaan ay pwedeng makapagdala sa inyo sa impyerno kung ito ay pinapaniwalaan. At isa na ito sa kanilang challenge ng time na iyon, na yung teaching na ito about Gnosticism, na si Jesus ay hindi siya naging tao, kundi espiritu lang siya, ay ito ay isa sa mga katuruan na nakakapagdala sa impyerno dahil mali ang pagkaintindi sa Panginoon na nagligtas. Ito ay tinatawag na heresy o mga damning na teachings na nakakapagdala sa impyerno. Mga maling katuruan na hindi siya up for debate, kundi iwasan totally. Di ba para sa mga magulang dito, kapag alam niyo na pwedeng ikapahamak ng inyong anak, ay binibigyan niyo sila ng malinaw na pagbababala sa kanila upang di sila mapahamak. Halimbawa, binalaan ninyo sila na huwag basta-basta tumawid sa kalsada nang hindi tumitingin sa kanan o kaliwa kung pwede na silang makatawid ng ligtas. Concerned kayo para sa ikabubuti ng buhay ng inyong mga anak. Ganoon din si Apostol Juan. Pero hindi lang buhay temporal ang kanyang pagbabala, kundi
eternal na kakahantungan ng isang tao ay nakataya. Kaya ganoon na lamang kabigat ang kanyang pamamanhik sa kanila na huwag silang basta-basta tumanggap ng katuruan na hindi man lang nila pinapag-isipan at binibigyan at dinidiscern at sinusuri sa pamamagitan ng Scripture. Ipinapakita rin ng verse na ito na ang lahat ng katuruan ay may kaakibat na spirito. Makikita natin dito na lahat ng mga mensahe, whether sa preachers or mga teachers, ay may kaakibat na spirito. Dalawa lang yan, isa lang yan sa dalawa. Pwedeng spirito ng Diyos o demonic spirits ang nag-i-empower sa isang tagapagsalita ng isang spiritual na katotohanan na pinapadala sa mga tao. At madali lang, dalawa lang ang pamantayan natin. Pero makikita natin na hindi lang pala siya ganun kasimple. Because there's a power behind those words and those teachings. Na kung wala tayong tamang spirito ay hindi natin kayang ma-determine ito. Kaya merong mabigat na warning na huwag lang basta-basta tumanggap ng kung anong katuruan na hindi na binibigyan ng konsiderasyon. Kaya matapos niyang balaan, ay sinabi ni Juan na subukin ang bawat espiritu upang malinawagan kung ito ba talaga ay galing sa Diyos o hindi. Sa original na Griego, ay ang salitang test the spirits ay nangahulugan na ongoing o patuloy na matyagang at masipag na pagsubok at pag-discern ng mga katuruan na narinig. So it's a continuous action, continuous imperative. Ibig sabihin, patuloy na dapat meron tayong masipag at matiyagang pagsusuri ng mga narinig natin. Especially for those teachings na damning or heresy o nakakapagdala sa impyerno kapag hindi naintindihan ng tunay at kung hindi pinanghawakan ng tunay na isang tao. Bakit nila ito kailangan gawin? Sapagkat sabi ni Juan, maraming huwad na propeta ang naririto nasa salibutan. Ang kaaway ay hindi nagpapahingang hadlangan ang pagluso ng Kristiyano sa mundo. Kaya gumagamit siya ng mga hindi tunay na mananampalataya upang magpalaganap ng mga katuruan na pwedeng makapaglihis ng isang tao upang hindi magkaroon ng nakakapagligtas na kaugnayan kay Jesus. The devil wants to distract as many people as he can na ilayo sa tamang katuruan through many false teachers and people that the devil uses para hindi madala at maraming distractions ang humahadlang sa isang tao na makalapit kay Jesus dahil maraming teachings na pwedeng makadistract at makalayo kay Jesus. Paano ba natin ito mailalapat sa ating buhay bilang mananampalataya? Ang unang verse ay may implikasyon na dapat may disposisyon ng isang mananampalataya na dapat may disposisyon ng isang mananampalataya na hindi lang basa-basa ang pagtanggap ng mga katuruan, kundi dapat ito ay sinusuri muna. Katulad ng mga Bereans na ina-examine ang scriptures. So you remember the text about the Bereans na sinusuri nila ang scripture, ina-examine nila kung tunay nga ba ang kanilang mga narinig. So at the end of the day, it's the Bible na ginagamit nating source and text upang maisuri natin kung ang katuruan ba na narinig natin ay naayon at ito ay nagtuturo ng tamang katuruan patungkol kay Jesus. Kaya dapat tayo rin ay kailangan maging aral sa Biblia upang mapagtibay natin ang ating decisiveness pagdating sa katuruan na pwedeng natin marinig. Kaya mga kapatid, let us test every spirit. Even this sermon, test it if it really is faithful to the text of Scripture or not. Kaya encourage na ang pagdadala ng Biblia dahil masasabayan mo rin ang tinuturo at makikita mo mismo ang sinasabi ng Biblia
hindi lang ang sinasabi ng tagapagturo. That's why it's important to check the scriptures if what is being said is true. Sabi ni Charles Spurgeon, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It goes farther than that. Sabi niya, it is knowing the difference between right and almost right. Napakagandang quotation na iyon. So hindi obvious na right and wrong. Minsan it's as intense as being right and almost right. And that almost right might lead you to a failure to understand the true nature of our Lord Jesus Christ. And isa na doon ang mga tinatalakay ni Apostle John ng mga maling katuruan na kung masama naman talaga ang spirito ay ang katawan, baka si Jesus talaga ay hindi dumaan sa lupa nasa katawan kundi spirito lang. That's why he's not defiled. Yung mga ganong simpleng na parang almost right ay delikado pala. Kaya binabalaan ni Apostle Juan na hindi lang basta-basta tumanggap ng mga katuruan. Pero hindi lang sapat na alam natin na may utos na kailangan maging discerning. Kailangan din natin malaman kung ano ang mga pamantayan. Kaya diyan pumapasok ang pangalawang balangkas, ang pangalawang C. Ang una ay ang command, the command to discern, to test the spirits. Ngayon, we come to the second C, the criteria, o ang pamantayan. Ano nga ba ang ating pamantayan? Sabi sa verse 2 and 3, John says, by this, you know the Spirit of God. Malalaman natin ang Spirit ng Diyos. Every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and now is in the world already. Nandito na daw. Sa pangalawang verse ay binibigyan linaw ni Juan kung ano nga ba talaga ang pamantayan para malaman kung anong espiritu ang meron sa isang tagapagturo ng spiritual na mga bagay. So may dalawang pamantayan lang. So anong main idea ng ng second na balangkas na ito? The sure way to distinguish truth from error is by testing every spirit against the truth of Jesus' incarnation. So ganun lang kasimple. Kung ang itinuturo niya ba kay Jesus ay mali, let's give an example. Let's use INC for an example. They do not believe that Jesus is divine. Flesh lang siya, hindi siya tunay na Diyos. Hindi siya part ng Trinity, walang Trinity. Minsan almost right na yung tignan eh. Pag titignan natin, pag-aaralin natin, magbibigay sila ng text of scripture, ipoproof text nila na tao lang siya. But if pinalagpas natin yun, it is very damning. Kaya they are a cult. They are a cult. And kapag nakianib ka sa kanila and you believe what they believe, it is sure that your soul is bound for hell. That's why napakadelikado nun. And they need the mercy of God in order for them to really search the scripture at para malaman nilang katotohanan na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao at the same time. So anong positive criteria? Ang positibong pamantayan. Sabi dito sa verse 2, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. So ang substance ng confession ay Jesus Christ, His identity as Messiah, and the Son of God. So simple lang, ang ating pinapanghawakan na doktrina patungkol kay Jesus, na siya ay both Diyos and tao. At the same time, He fulfilled His mandate of being God, being brought by the Father to earth at magkatawan tao upang maging kabayaran ng kasalanan ng mga kanyang pinuntahan upang maligtas. It's as simple as that. So the reality of the incarnation, that He has come in the flesh, He has completed it, yung kanyang ginawa. At kapag
pinaliwalaan nila ang sinasabi ng mga Gnostics, ang mga nagtuturo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, kundi spirito lang, ay daming sa kanila at mapapawalang bisa nilang atoning work ni Jesus. Na yung kanyang ginawa to die on the cross was just, walang bigat iyon, walang bearing iyon para sa ikakaligtas ng mga mananampalataya. The source of that truth, such confession marks the Spirit of God at work. So a confession, a person that confesses Christ, ang source ng confession na yon ay ang Spirit at work sa isang tao. Hindi yun kayang gawin ng hindi mananampalataya. Dito pumapasok ang negative na pamantayan. That every spirit that does not confess Jesus ay hindi sa Diyos. It's not from God. So the absence of true confession, a silence or denial about Christ's true identity is a red flag. Red flag ito na marinig sa isang tao na nagpro-profess na meron siyang kaligtasan or meron siyang Jesus. Tapos narinig natin sa kanila na siya ay hindi tao or siya ay hindi Diyos. Red flag agad ito. At maka-question mo agad kung tunay nga ba ang ligtas ang isang tao na ito. Kung nagkamali siya ng confession niya kay Jesus Christ. Napakahalaga ng doctrine ng Christology. The rejection of His incarnation, often tied to early Gnostic-like teaching, denying Christ's humanity, at dahil doon napapawalang bisa ang kanyang atoning sacrifice. At nami-mystify ang pananampalataya. Kaya sinasabi dito ni Apostle John, malinaw, they are not from God. So ibig sabihin, may ibang spirito nag-i-empower sa kanila. Regardless ng kanilang appearance or eloquence sa pagsasalita. So posibleng madami tayong marinig na tagapagturo ng Biblia, ang galing-galing. Hinahangaan natin dahil malinaw ang kanilang pagsasalita. Magaling sila, very charismatic ang pagtuturo nila. Tapos yung kanilang pinapaniwalaan patungkol kay Jesus ay mali. Ay regardless of the appearance and eloquence, ang source ng kanyang sinasabi at ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa demonic spirit. Hindi posible na manggaling yon sa Holy Spirit. Dahil hindi i-allow ng Holy Spirit na magturo ang isang tao, ang isang teacher o prophet na hindi angkop sa tunay na confession sa pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus Christ. Sa verse 3b, this is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. So the spirit of Antichrist is a demonic spirit, basically a demonic spirit in general that opposes Christ. Dahil alam nila, ang tamang pag-iintindi kay Kristo ay makakapagdala sa kaligtasan. Therefore, maraming religions na pinapawalang bisa ang ginawa ni Jesus. Tinatabunan ng maraming opposing worldviews and religions that try to conceal Christ as much as possible. Try to distort His personhood, ang kanyang pagkatao at divine nature. So ang daming religion that are just deeming Him as a son of man and not divine at all, or just a spirit. And that is very dangerous, and that is the work of the demonic influence sa isang tagapagturo upang malihis ang mga tagapakinig sa tamang understanding kay Kristo. The fulfillment of the warning. The church had been told that this would happen. Jesus Himself said that the Antichrist will come. And it is already happening. It is present reality. The deception is not future only. It is active now. It is active and happening right now. In our midst, in the people's understanding, nangyayari na ito. And it is at work. The demonic spirit are actively deceiving many people through their modes na ginagamit, ang mga false teachers na magagaling magsalita at magaganda ang appearance upang
sila ay ma-deceive. If the message about Jesus is wrong, no matter how spiritual the messenger may seem, the source is not from God, but of the spirit of the Antichrist. So malinaw. Kung ang message kay Jesus ay mali, kahit gaano pa yan ka-spiritual, kahit gaano pa kasarap pakinggan sa tenga, ang sinasabi ng isang tagapagturo, the source is not from God. The source is not from the Holy Spirit working in a regenerated man, but the spirit of the Antichrist. Ito ang sabi ni R.C. Sproul, Christology is the acid test of orthodoxy. Get Christ wrong, everything else will collapse. Christology is the acid test. Ito ang acid test na matitesting natin kung tunay nga ba talaga ang pananampalataya at doctrinal understanding na isang person. If you get this wrong, everything else will collapse. Dahil walang tunay na kaligtasan, walang tunay na pagbabago sa isang tao. There's no regeneration that has come sa isang tao. Walang tunay na banal na spirito na gumagabay sa isang tao. At lahat magko-collapse. Daming. Marahil ang pwedeng maging tanong ng iba sa inyo ngayon ay paano nga ba talaga tayo makakasigurado na makakayanan natin ang pagsuri ng spirito at makakasigurado na makakaiwas rin sa maling katuruan. So we might be wondering, how can we, paano tayo makakasuri? Paano natin malalaman? Parang ang bigat-bigat naman na there's spirits at work that deceive people. Paano natin ngayon ito malalabanan? And that's where the third C comes in, the conqueror. So nalaman na natin ang command, kung anong utos ni Apostle John sa kanyang mga tagapakinig na test the spirit. And we have also seen the criteria na kung paano ba natin ma-distinguish pamagitan ng pamantayan. So it is the person of Jesus Christ, which you are well acquainted of. And it is taught here, Sunday in and Sunday out. Kaya we can be confident that this church is really teaching Christ and Him crucified, and ang kanyang personhood ay tinuturo dito ng tama. Now we know the distinction. Let's look at the conqueror, ang tagapagtagumpay. Sabi sa verse 4, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Madalas maraming maling interpretation dito dahil ina-isolate nila ang verse na ito. Ina-emphasize nila for he who is in you is greater than he who is in the world. So they would use this in a therapeutic sense na dahil may Diyos tayo, we can do so many things. But it's not the point of this passage. Hindi ito ang punto ng verse na ito. But it points us to the main idea that believers overcome spiritual deception because the indwelling God is greater than the enemy in the world. So hindi sa atin. It is God who indwells in us through the Holy Spirit, work of the Holy Spirit, that we are able to discern, to overcome the enemy na ang sanlibutan that is powered by demonic spirits. So it's not us. So pinapakita ng verse na ito na it's not us, kundi ito ang Panginoon, ito ang Diyos. The identity of our conqueror, that you are from God, little children. Tayo ay nasa Diyos. Believers belong to God and reflect His nature. Because the Lord, the Holy Spirit abides in us and indwells us. Therefore, we can do and reflect and obey His commandments and His characteristics. We can reflect God. Yung little children shows John's affection and fatherly care. So isipin natin, parang an anak niya ba ito? But he's referring to them as their spiritual children. Spiritual children yung mga sinusulatan niya. Therefore, he's addressing them like as a father or as a grandfather na ina-address ang kanyang anak o ang apo with tenderness and affectionate care.
para maipakita niya ang bigat at ang ma-exhort niya at the same time of the comfort that they need to hear. Yung makikita natin yung contrast that we are from God and not of this world or its spirits. Hindi tayo nasa mundo na ito and we don't have the demonic spirits are not in us because we are from God. And tayo ay naibukod na, na-separate na from the world. And therefore, we have the identity that God is in us, the Holy Spirit is indwelling us. And He is doing the battle for us to help us overcome these deceptions. Sabi niya, sa further sa verse 4, sabi dito, and have overcome them. So present tense itong victory na ito with present results. Sa Greek word, ito ay perfect tense. Ibig sabihin, it is finished, it is already done, it is already won. And nagpapatuloy ito all throughout our lives. That the Lord who indwells us continually works in us and overcame and also overcome the demonic spirits and their hold of you. Ang scope ng victory na ito ay sa mga false prophets, sa mga deceiving spirits, and the spirits of the Antichrist. Yun ang scope ng victory na ito. Ibig sabihin, 360 degrees ang kanyang scope of winning this victory for us. Walang makakalusot. And therefore, sure, certain ang ating victory, ang ating triumph. Hindi lang wishful thinking ang victory natin over these deceiving spirits, over these deception and teachings that are from the devil himself, that they are provocating para mahadlangan ng mga lalapit kay Kristo. Kundi ito ay settled reality. Tunay na ito na realidad natin, mga kapatid. Now we are able to defeat and to have certainty na tunay na meron tayong laban pagdating sa mga demonic spirits influencing false teachers, false prophets, false pastors that are propagating lies against our Jesus, against the Christ that we have came to know. Furthermore, so verse 4, for he who is in you is greater than he who is in the world. So the Holy Spirit indwelling us, through the power of the Holy Spirit, it is God Himself, we can then overcome through the help of the Holy Spirit, because one of the work of the Holy Spirit ay i-guide tayo sa tamang katuruan, to enlighten us from sound teaching, for sound teaching and biblical understanding of His Word. That is the work of the Holy Spirit in us para mailayo tayo sa mga maling katuruan. And the opposing power is yung world. He who is in the world, mas malakas pa siya ng sino na sa mundo, which is equal to Satan, the ruler of this age, na siya ang power behind those false teachers. And na-overcome niya na iyon, ang mga false teachers na iyon. So God is greater because He has overcome them. Sa ating pag-aaral na eschatology mga nakaraan, we've learned that Satan is chained. Maliit na lang ang kanyang scope at ang kanyang advancements ng attack ay limitado na lang. Hindi niya fully madideceive ang mga tao upang sila ay tunay na magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Nag-aapi na siya. At yung kanyang pandideceive niya yan ay yun yung maliit na scope niya kaya niyang gawin. But at the end of the day, the Holy Spirit that works through the preaching of the gospel na narinig na isang tao and regenerates, binubuhay ang isang spiritually dead na person. Therefore, he can then accept in faith yung katotohanan about Jesus Christ, the true Christ that is portrayed in the Bible. Our victory over deception does not rest on our strength. Hindi nakasalalay sa ating lakas at kapasidad ang paglalaban at pagre-wrestle sa mga deception na pwede natin marinig. But the one
but on the greatness of the one who lives in us. Hindi sa atin, kundi sa Diyos na nanahanan sa atin. Because God is indwelling us, therefore we can fight these deceptions. Kung tayo lang aasa sa ating sariling lakas, baka katulad ko, marami ng mga maling katuruan ng pinasok, katulad ng work salvation. And those are damning. And that was my own initiative, that was my own strength na ginamit ko. Sabi ko, ang galing-galing ko, nakikita ko ito sa passage na works-based nga talaga. So ito yung papanghawakan ko. Without the Holy Spirit, hindi ko yun most likely hindi ako nakaalis dun sa direction na yun. But it is God. Hindi ko i-attribute sa sarili ko kasi kung ako lang, ang saya-saya isipin na kapag nasa impyerno ka, pwede kang mawala dahil annihilationism. Dahil kapag wala kang assurance sa kaligtasan, pag napunta ka sa impyerno, mawawala ka rin pala, sandali ka lang doon. So hindi ka eternal. So comfort yun, kung saya-saya isipin nun. Pero that is wrong. That is own strength. That is deception of the devil. Yun ay pagkilos ng kaaway to deceive people, to distract them from true saving relationship kay Jesus Christ. Dahil sa dakilaan ng ating Diyos na siyang nag-i-indwell sa atin, kaya meron tayong confidence. We now come to the fourth C. Ang confidence. Ang katiyakan na we have. We have learned that the command is clear. We should test the Spirit. And we can distinguish them through criterias. Kung tama mga ba talagang pagkakilala na kay Jesus. At nakita natin that they have been conquered by God through His indwelling in us. Ngayon, we have this confidence, may assurance ngayon na ipinapakita sa atin sa verse 5 and 6. John says in verse 5, they are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Anong main idea ng confidence natin na ito? True believers have unshakable confidence because they belong to God. We are indwelt by His Spirit and stand on the truth that the world cannot receive. The world cannot receive what we have received because the Holy Spirit worked in us. And that is the confidence that we have. So ano nga bang source ng ating confidence? Let's look at verse 5a. They are from the world. Therefore they speak from the world. And the world listens to them. So false teachers are from the world. And therefore those na they deceive are from the world also. And yun ang pinapakita ni Apostle John na sinasabi niyang huwag kayong basta-basta maniwala. And kaya nating tanggihan ang mga false teachings dahil meron tayong nananahan ng banal na spirito that nilalayo tayo sa mga maling katuruan na ito. Hindi rooted yung confidence natin ay hindi rooted sa approval ng mundo. We don't need the approval of the world. But in our relationship with God, ang tunay na pananampalataya kay Jesucristo ang ating pinapanghawakan. Not what the world says, not what is popular. Hindi lang dahil popular isang teaching na tama ito. That's why it has to be tested. We must test the spirit behind the speaker, behind the famous preacher or teacher, or false prophets or teachers and preachers. And they are approved by the world dahil nga madami ay under the dominion of Satan and have demonic spirits operating in them. And therefore, madali lang nila matatanggap because the world approves of them. Majority. We are a minority group. And majority of what we believe they don't approve of. And is disdain. Ayaw nila.
distasteful sa kanila ang ating pananampalataya. Therefore, the more we anchor our identity in Christ, the less we need the world's validation. The more we are anchored, the more that we identify in Christ, the less we need the world's validation. So mas naintindihan natin si Kristo, mas naintindihan natin ang tamang katuruan, the less we need the world's validation or to accept yung kanilang mga tinuturo for us to follow. Hindi natin kailangan ng kanilang validation because the spirit that we have is the spirit that will lead us until the end ng ating buhay and will lead us to our glorification patungo sa Panginoon. Therefore, hindi natin kailangan ng kanilang validation or to partake of their false teachings because we are in the right and they have been already been conquered. So verse 6a, sabi, we are from God. Whoever knows God listens to us. Here, hearing with faith and obedience is listening. So those who are the Holy Spirit works through, yung mga taong mga kumikilos ang banal na spirito sa kanila, ang banal na spirito sa kanila, they will listen to us because they are from God. They will go to church and try to listen to the Word of God. They might be the simplest of believers at first, but the Holy Spirit is working in them to make them understand yung mga katotohanan ng Biblia. So a true believer will surely listen and obey God's word. And those who are influenced by demonic spirits and false teachers who are influenced by them, they will twist and distort what is right sa banal na kasulatan. So ang ating standard ay ang apostolic train of the teaching, ang tunay na salita ng Diyos na marinig natin mula sa Genesis to Revelation. And we must recognize the truth and receive it as believers. Kailangan natin itong panghawakan at panindigan tayong mga mananampalataya. So our confidence grows as we remain in the Word. So as we learn more about the Bible and remain in the Word, we will have this confidence na kaya natin talikuran ang mga kamalian na pwedeng itapon sa atin. Verse 6b, whoever is not from God does not listen to us. Ang mga wala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin, sa ating mga mananampalataya. By this, we know the spirit of truth and spirit of error. Simple lang, malalaman natin na hindi sila sa katotohanan dahil they don't listen. If they don't listen to us, they don't heed to the words of God and have an right understanding of the person and work of Jesus Christ, surely, spirit of error sila. Malinaw. Very, very black and white ang picture na nakikita natin. It's very black and white. That's why madali lang natin malaman ng isang mananampalataya just by their profession of Jesus Christ, kung tama ito. At madali natin silang matatanggap. But for the unbeliever who has the spirit of error, wala ito sa kanila. They might distort the truth, promote sin, or reject apostolic teaching. Mga katuruan sa Biblia, the sound teachings of the Bible, they will reject it. And therefore, malalaman natin na sila ay may spirit of error. So our confidence comes from discerning the truth by the Spirit, not by human opinion. The Spirit leads us, mga kapatid. Yun ang confidence na meron tayo. We have seen that God has commanded us through the Apostle John to test the Spirit at nakita natin ang criteria. And we also seen our conqueror doing the work in us and our confidence. So napakasigurado ng ating triumphing at ang ating paglalaban sa mga kamalian, mga kapatid. And all we have to do is trust God, to study His Word,
and to hold on to sound teaching, and to sound apostolic teachings na pinapahayag sa atin every Sunday, week in, week out. Narinig natin. We just have to stand firmly to that. And let the Holy Spirit work in us mightily. The Holy Spirit will lead us to the understanding of Him as we go forth sa ating spiritual journey. Yung bank teller, the one who gets money and counts money as a bank, are trained to spot counterfeit, are not trained to scout counterfeit bill by studying fakes. They know na tunay ang isang pera because they have handled currency so well. Yung tunay na bill, palagi nilang nahawakan, palagi nilang na-handle, na kapag merong fake na ibigay sa kanila, parang madali nilang madidetermine. Yung texture, yung invisible ink and everything, madali nilang madidetermine. Because they have handled so much real money na kaya nilang i-determine ang fake. Likewise, tayong mga Christians na immerse sa katuruan ng Biblia, sa sound doctrine, and through the Spirit's illumination, we will instinctively detect what is false. Because we have been handling the real thing. So that the more that we are handling the real thing, the more that we are exposed to sound biblical and doctrinal teachings, the more na madali tayo makadetect. Napansin niyan as we grow in our faith and as we learn about the Bible. Pag nakakarinig tayo ng isang katuruan na parang hindi to biblical or maling context, or sabi natin hindi ito yung tunay na katuruan na nagmumula sa Biblia, madali natin madidetect. And that comes from sitting under sound teaching and preaching. That's why we thank God dahil sound doctrine and correct teaching and preaching ay narinig natin. And we are well acquainted with what is sound and what is right. And therefore, pag may narinig tayo, ang dali lang natin matetest ang spirit. We will be easily able to discern what's right and what's wrong. Kung ang kausap mo ba ay mananampalataya o hindi. Madali natin madidiscern yun, mga kapatid. Because we have the Holy Spirit. Ang testing ng spirit ay hindi lang legalistic in nature. Hindi lang ito utos sa atin na kailangan nyo itong gawin for the sake of doing it. It is loving. It protects the flock. It protects us. Kaya mga kapatid, let us cling to the true Jesus that is shown in the Bible and be filled with the Spirit of truth and stand firm in the world of lies. Let us test what we hear. Hindi lang blindly accepting it, and hold fast in Christ sa tamang understanding of our Lord and Savior Jesus Christ. And be a witness of Jesus Christ in proclaiming His personhood sa mundo na are blinded and have demonic spirits. Let us pray. Ama namin, napakalino na inyong salita. You have shown us this commandment na we need to test the spirits. And alam namin sa mundo ito, there are so many teachings that undermine our Lord and Savior Jesus Christ, na napapawalang bisa ang kanyang atoning sacrifice at ang kanyang redemptive plan because of the demonic spirits that are working through false teachers na naglumalaganap nito. That's why, Lord, we ask that you help us to be equipped with your word daily and to stand against these false teachers and preachers that are teaching the wrong Christ na nakakapagdala sa impyerno. Kaya Panginoon, have mercy on us and help us to love you more and to love and have concern sa mga tao na may maling katuruan, na ay mali ang pagkaintindi nila kay Jesus. May we have passion and mercy sa kanila to teach them who the real Christ is and to show them what He has done for us. We thank you, Lord. In
In Christ's name we pray. Amen. We'll be singing for our closing hymn, He Will Hold Me Fast.